Hello there, Poly Teachers! So, sa mga nagtatanong kung paano ako nag-change ng payment method ko to Maribank is napakasimple lang ng gagawin ninyo. You have to go to your profile doon sa website natin. Sa pinaka-top right corner, yung picture nyo doon, and then click nyo lang ang payment information. Of course, sa location ay Philippines. Tapos, payment method, bank card. Tapos, savings. Sa beneficiary, account type, savings. Sa address naman, ilalagay ko dito yung address. Yung address ng bank, lalagay ko dito. Name of beneficiary bank ay C-Bank. Okay, so ang pipiliin niyo walang Maribank doon. So, ang pipiliin niyo doon ay C-Bank Philippines. Ito yung pinaka-picture ninyo, 'di ba? Yung nasa baba niyan, may number dyan, may nakalagay na account number. Yung nasa tapat niyan, okay, so hindi ko ipapakita kasi syempre akin yun. So, yung nasa tapat niyan, okay, di ba nandito yung amount, yung pera nyo, yan, sa taas niyan. Yung nasa taas niyan, ayan yung account number. So, yun yung ilalagay ninyo doon sa account, sa bank account number. Sa Swift code naman, ilalagay ko yung Swift code dito. Ayan. And then, location of payee, akin yun, location ko ay Pasay. So, taga Pasay ako. And then, pays detailed address, address ng bahay ko, yung nilagay ko doon. Beneficiary postal code, so postal code ng city ninyo. And then, pays name, syempre akin. Kasi yun yung name ko dito sa Maribank. So, kung kaninong name yung Maribank, yun yung ilalagay ninyo. Kunwari sa asawa nyo or sa kapatid nyo, ang name ng Maribank, yun yung ilalagay yung name. Yung name nila. Dapat mag-match sa name ng card. Beneficiary, country of residence, of course, Philippines. So, ganyan lang kasimple. Alam nyo kasi, ang kinagandahan ng Maribank is, ang dami niyang benefits na makukuha. Sobrang dami niyang mga cashback. Alam nyo, legit talaga yung mga cashback ni Maribank. Everyday may interest. Alam nyo yun? Nakita nyo ba yan? Kahit magkano yung ilagay mo, kahit 100 pesos lang, may interest siyang makukuha. Ayan o. Kahit 1,000 pesos or kahit 500 lang yung nakalagay ninyong pera sa Maribank, may interest talaga siya, sis. Plus, every time na ginagamit nyo siya for payment, kahit yung card or QR yung gagamitin ninyo is merong mga cashback. So, talagang may mga cashback ako nakukuha. Let's say, 2 pesos na cashback. O, diba? Ang saya pa rin nun. Pagkuha naman ng Maribank na card, doon din sa app, mag-request na kayo ng Maribank card, may bayad siya, 49 pesos. So, dapat may laman yung inyong app para doon ibawas yung 49 pesos. Mare-refund yung 49 pesos kapag kayo ay nakapag-purchase ata ng 5 transactions in 1 month mula sa ma-activate ninyo yung inyong Maribank card. Tapos nakapag-try na rin ako mag-withdraw nito sa ATM machine. So, kahit anong ATM machine, pwede. So, mamili na lang kayo ng ATM machine or ng bank na may mababang withdrawal fee. So, minsan kasi ang withdrawal fee ay nasa 15 pesos, 18 pesos, or 20 pesos, parang ganon. So, mamili na lang kayo ng bangko na may mababang withdrawal fee. Ang isa pa sa gusto ko sa Maribank is kapag nagta-transfer ka sa kahit na anong bank apps is free. 60, if I'm not mistaken 60 transactions in 1 month. So, every month, nagre-reset siya. Like ngayon, nung June 1, nag-back to 60 ulit ang aking transactions na free. At ganun lang kasimple magpalit ng bank details sa Poly English. If you want to change your bank information sa Poly English, make sure na dapat 1 or 2 weeks before ng cut-off kayo mag-change para hindi maapektuhan yung sahod ninyo, para makapasok agad ang inyong sahod. Pagka-araw na ng cut-off, wag na muna kayong magpalit kasi madedelay ang pasok ng inyong sahod.